Alas 5 pala ng umaga, umalis na ako sa Boracay kasi yung schedule ng flight namin alas 9 papuntang Manila. Nagbayad lang ako dito ng environmental fee tapos ticket sa bangka at eto, papunta na kami sa Caticlan Airport. Kinakabahan talaga ako sa mga pinanggagawa ko dito kasi first time ang magsakay ni Belinda sa eroplano, hindi niya alam kung anong gagawin kaya patanong-tanong lang siya sa guard para hindi mamangyan ba. Basta may nakita ako na pila, pipila man ako. Oh, di ba? Para hindi nila mahalata na mangyan si Belinda kung saan siya pupunta at ano ang gagawin dito sa airport. Napahiya talaga ako ng kaunti kanina kasi yung pinilahan ko mali talaga tapos tinuro naman sa akin, madam doon ka pila sa kabila, pagpila ko mali naman. Kasi yung pinilahan ko kanina, mga kinikilo man doon yung mga malita nila at mga bagahe. Dito pala, diretso na. And finally, andito na ako sa waiting area sa wakas. Hindi na pala namin na-videohan yun doon sa security kasi bawal doon. Bawal pala mag-video-video. Sa sobrang excited namin, kahit alas 9 pa yung biyahe namin, andito na kami alas 7. O, mas maganda ito kasi para hindi ka malit sa biyahe. Maganda din pala dito sa Caticlan Airport kasi may mga pagkain na available, may mga snacks kung gusto mo. At eto na, kinakabahan na talaga si Belinda kasi sasakay na ng eroplano. As in, nagsakay nga pala kami ng bus para makarating kami dito sa aming sasakyan kasi ang layo pala. Pagkakita ko sa eroplano, kinakabahan talaga ako. Hindi ko talaga akalain na makasakay na talaga si Belinda dito. Alam ko, pangarap din makasakay kasi kapag makakita ka ng eroplano sa taas ng langit, tinitingnan nyo. Pero ako andito na talaga guys. Finally, makakasakay na ako sa buong buhay ko. Sobrang laki pala ng mga eroplano no kasi ang daming pasahero pala na pwedeng makasakay dito. Alam nyo ba na kinabahan na naman ako kasi yung malita ko kinuha ng security. Sabi niya, madam, akin na yung malita mo. Sabi ko, kuya, no, akin to. Dito nakalagay yung mga pante ko. Pagkapasok namin sa loob ng eroplano, hinanap agad namin yung aming number. Kasi may mga seat number kasi ito kung saan ka nakaupo. At dito, ang swerte namin kasi malapit lang kami sa bintana. Hindi ko talaga ma-explain yung aking nararamdaman nang mag-take off ng eroplano. Grabe. Hindi ko talaga maintindihan. Pwede lang natawagin ang piloto na, piloto, stop the airplane. Kasi hindi man pwede. Ang ganda pala ng view dito pagdating mo sa taas, day. At dito, ito yung Boracay Island. Sobrang mamimiss ko talaga ang isla ng Boracay. Ang sarap mong balikan as in. Kaya forever talaga ako magpapasalamat sa Class Travel kay Madam Clarissa Tolentino. Salamat sa opportunity at experience na ibinigay mo sa akin, Madam. Kaya kung gusto nyo din mag-travel dito sa Pilipinas or abroad, just contact Class Travel kasi sila talaga ang bahala sa inyo. Hassle free. 45 minutes lang pala yung biyahe namin galing Caticlan Airport papunta dito sa Naiya. Napakabilis, napakadali at dito napakalawak pala ng Naiya Airport. Ang sarap magrampa. Sa totoo lang, hinahanap ko talaga kung saan na napunta ang aking malita. Kaya nagtanong ako dito sa kapwa ko pasahero na, sir, saan yung malita natin? Sabi niya, madam, andun lang sa arrival, hanapin po natin yun. Pinaproblema ko kasi yun kasi hindi yun sa akin malita. Naghiram lang ako na malita para social man ako pag biyahe-biyahe. Kaya nikot-ikot ko dito, hinahanap ko talaga kung saan na napunta kasi ang daming malita dito na nag-antawag dito, nagparade-parade. Kaya sa mga first timer dyan, katulad ko na magbiyahe sa mga airplane, nako, wag kayong mahiya magtanong sa guard kasi yan yung ginawa ko. Kasi sabi ko, guard, nakita mo ba yung malita ko? Sabi niya sa akin, madam, kanina pa dito lumapag yung mga malita nyo sa airplane na sinakyan mo. So sa akin, nabahan naman ako, baka kinuha na yung malita ko. Pugsa talaga ako dito at sa wakas, andito na yung malita ko. Ay, I miss may malita. Kaya layo pa lang, inabot ko na talaga yung malita para syempre hindi na makawala pa. Pagkakuha ko na aking malita, naglabas agad ako dito sa gate 4 kasi dito namin aantayin yung magsusundo sa amin. Pero nag-text si madam na magkuha na lang ko na kami taxi kasi ihahatid na kami doon sa hotel na aming puntahan. At syempre, nagpapasalamat ako kasi bago kami dito maglapag dito, ready na po yung aming hotel na pupuntahan. Diba? Ganyan talaga yung Class Travel. Alagang-alaga kanila, the best sila mag-asikaso at ipaparamdam talaga sa'yo na wala ka talagang iisipin pang iba. Travel na lang at mag-enjoy. Eto nga pala si kuya, ang driver ng taxi. Sabi ko, sir, pwede nga masabay ka sa vlog para ebidensya na nagsakay ako sa kotse mo. Sabi niya, sige, baka sumikat ako. Hala, sige, go. Ang mahal-mahal pala ng pamasahe dito, no? Galing sa Naiya, tapos papunta lang kami. For 50 yung binayaran ko. Dalawa kami. Para nag-ikot-ikot man lang kami. Char! O, eto ako sa likod, diba? Super pretty, Barbie ang aking atake ngayong araw. Diba? Ang ganda ko ngayon. Cheers! Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko talaga to ina-expect na darating yung experience at opportunity nito sa akin. Hindi ko talaga akalain. At eto na nga kami sa hotel, dito sa Hop and Hotel, dito sa may Asiana. Basta sa may Paranaque kami kung alam nyo
Alam nyo mga chikading, hindi pa talaga ako naka-move on sa experience ko sa eroplano kasi ramdam na ramdam ko pa talaga ang hilo ng aking ulo. Kasi kanina, paliko-liko yung eroplano, tapos pagbaba pataas ba, grabe. At tapos alam nyo ba, pag andan pala kayo sa may ulap, no? Grabe pala yung shake-shake ng eroplano. Pagkababa ko ng taxi, nag-update ako kay madam na andito na ako madam sa hotel, tapos pumasok na ako para mag-check-in. Ipapacheck ko sa kanila yung booking confirmation. Parang gusto ko na talagang humiga kasi nahihilo talaga si Belinda nyo dahil sa aeroplano. Dito, present ko lang yung mga ID namin para ma-confirm na kami talaga ito. And check! Super legit. Andito yung pangalan namin. Kaya ganyan talaga yung class travel. Super duper legit. Mataas pala ang hotel na ito kaya nagpapasalamat kami na andito lang kami sa 8th floor.